Kabilang po sa laman ng press conference ni Vice President Sara Duterte ay yung kanyang iginigiit na mayroon daw napaplano na siya'y patalsikin o impeach siya. Impeachment. Kahit ilang ulit na sinabi ng mga congressman, walang usapang impeachment laban sa kanya. Pero bakit pinipilit ni Vice President Inday Sara na meron? Ano ito? Nagpapaawa ba siya? Naghahanap siya ng suporta? Naghahanap siya na may mga taong magtatanggol sa kanya? Or gusto niyang galitin ang taong bayan? Ano ang gusto niyang palabasin? Pakinggan po niyo ito. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, kung ano yung, kumbaga, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita niyo, di ba, merong quad committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin. Hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information, you cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, mahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Yan. So, yan o, inisa-isa po niya. Ang mga dahilan daw ng paninira sa kanilang pamilya. Yung impeachment, totoo raw yan. Meron silang inside story na kasamahan daw sa Congress na nagsasabing pinag-uusapan yon. Yung issue ng galaw ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa extrajudicial killing, drugs, pogo at iba pa. Yun daw mga plunder case na ipinay laban kay dating Pangulong Duterte. At ang pinakahuli itong smuggling na pinag-uusapan na isinangkot niya si Congressman Pulong Duterte, ang kanyang kapatid at ang kanyang asawa na si Atty. Carpio. So, anong dahilan? Bakit niya binabanggit ito? Di ba? Under investigation, wala pa naman sa korte yan eh. Yung issue, nabanggit pa niya, yung issue ng tungkol doon sa kanyang confidential fund, intelligence fund.
Siyempre, COA yun eh. Ang COA, dapat ang record ng COA, public document. Kaya gusto makuha ng Kongreso para malaman kung saan ginamit yung intelligence pa ng Office of the Vice President. Kaya, alam nyo, ang tingin ko rito, akin pong sariling opinion at analysis, interpretation dito, mukhang nagpapaawa. Ini-expose niya itong mga buhay na issue under investigation para magalit ang tao sa administrasyon. Magalit ang taong bayan sa mga nag-iimbestiga at sila ay suportahan. Yun ang aking tingin. Kasi binabali niya wala lahat at paninira lang daw, pagpapabagsak daw sa mga Duterte at sa kanya itong mga galaw na ito. Yung impeachment, Quad Committee, at yung plunder case at smuggling case. Lahat yan wala pa sa korte. Yung impeachment, siya may sabing meron. Sabi ng congressman, wala. Yung Quad, nag-iimbestiga, wala pa sa korte. Okay? Yung kapalpakan sa Pogo, illegal drugs, at saka yung pagbebenta ng maraming property na kinabang mga taga-China. At yung krimen, kidnapping, murder, at iba pa. Okay, yung plunder, wala pa sa korte. Nasa DOJ pa lang. Meron, doon lang ipinail ni Trillanes yung plunder, dalawang plunder laban sa dating Pangulo, at yan ay hindi pa korte. Yan ay under evaluation kung merong probable cause o wala. Yung smuggling case, nauna ipinail din ni Trillanes laban sa kanyang asawa at saka kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Pero lumabas dun sa Quad investigation na meron testigo, Jimmy Guba, na nagsasabing sila ang nasa likod ng illegal drugs noong panahon ng Duterte administration. So, ang sinasabi ngayon ni Vice President Sara Duterte, lahat ito ay paninira para daw pabagsakin ng kailang gobyerno. So, kayo ba'y naniniwala paninira yon? Ang paninira kung walang ebidensya, ang paninira kung puro salita at walang ipinapail na kaso. Ipinail na nga yung dalawang plunder case sa DOJ. Kahit hindi korte, prosecutor, yun ang proseso, yan ang rule of law. Ipinail na rin yung smuggling sa DOJ din. So hindi yan paninira kasi merong ipinail na kaso before Department of Justice. Ang paninira ay yung puro sa media, social media, or press releases o interview. Ito meron eh. Yung ginagawa ba ng Quad in aid of legislation, paninira ba yon? Paghahanap ng katotohanan yon. Dahil ipinatigil ng Pangulong Marcos ang operasyon ng Pogo. At na-discover yung human rights violation, libo-libo ang mga nawalang buhay during the time of the Duterte administration. On record. So in aid of legislation, pwedeng gumawa ng batas, pwede rin magrekomenda ng another cases. So hindi yan paninira kasi may complainant. Maraming complainant before Quad Committee, before Committee on Human Rights na mga biktima ng war on drugs. Ang complainant sa plunder case, si Trillanes. Ang complainant sa smuggling, si Trillanes. Itong lumabas na si Guban, late na nga eh. Naipile na yung kaso sa DOJ. So anong paninira doon? Anong sinasabing paninira? Hindi yung paninira. Sagutin nyo yung mga akusasyon before DOJ. Pagdating sa korte, harapin nyo sa korte. Ganon. Okay? Yun namang issue sa impeachment. Politika yan, pero wala naman talaga nagpapail eh. Sinasabi mo lang meron. O yung issue naman ng pag-iimbestiga ng COA tungkol sa iyong confidential fund, abay natural. Pera ng bayan. Taong bayan, pinag-usapan dito. Yung hearing na nangyari sa Senado, doon sa iyong hinihinging budget, na-discover, meron 10 million budget gagamitin doon sa pag-imprenta, doon sa librong ginawa mo. Para saan ba yung librong yan? Ano ba laman ng librong yan? People's money, budget ng taong bayan, natural. Dapat alamin ng mga senador kung saan mo gagamitin. O kinagagalit mo, pabala ang sagot. So, again, sa akin pong personal na opinion dito, nagpapaawa si Inday. Nagpapaawa ito. Dahil kita-kita nila, naiipit na sila. Ramdam nilang naiipit na sila. Naghahanap siya ng tulong mula sa tao. Or ginagalit niya ang mga tao para magalit sa Kongreso, magalit sa Senado, magalit sa mga nagpapailang kaso, at magalit sa gobyernong ito. Yun ang tumbok, yun ang gustong paratingin. Sa aking opinion. Kayo, ano ang inyong masasabi niyan? Lehitimo ba? Tama ba yung kanyang pagtanggol? Tama ba yung kanyang sinasabi? Or meron lang gusto rin publicity at political na galaw? Malaya po kayo. Paki-like, share, forward, or subscribe dito ho sa ating mga channel.